It's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Ayan, isang mapagpalang umaga po sa lahat, mga minamahal kong kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga OFW at balikbayan po dyan sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Ayan, kumusta po kayo dyan? Mapagpalang araw o gabi po sa inyong kinaroroonan dahil magkaiba po tayo ng oras, guys, no? Oh. So, ang topic po natin ngayon, guys, tungkol dito kay Basti Duterte, guys, no? Na ayon sa ating NBI Director, guys, Melvin Matibag ay mukhang isusumo na rin po si Basti dahil sa palagiang pagbabanta niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, guys, at saka sa unang pamilya. No? Kaya, ayan, ang resulta na, guys, ng kanyang pagmumura. So sa aking mga kaibigan dyan, mga Duterte supporters, guys, mga open-minded pa po, guys, mga bukas pa po ang kaisipan. Limi-limiin niyo pong mabuti. Kung patuloy pa rin po ba kayo na susuporta dyan sa mga Duterte, guys, na may mga criminal-minded. Ha? Yung ate, ganun din. Walang ginawa ko hindi pagbantaan ng ating Pangulo. Ha? Ganun din ang bunsong kapatid na si Basti. Grabe magkakapatid ito, guys. Ganyan po ba ang gusto nyo maging leader ng ating bansang Pilipinas? Ha? Yung walang iniisip kung hindi pumatay ng pumatay. Hindi na po magkaroon ng kapayapaan ng ating bansa kapag kaganyan. Marami po nga mga pwedeng maging leader dyan, deserve na maging leader po ng ating bansa. Andyan si Madam Leni Robredo na inaayawan ko po dati dahil na brainwash po ako ng Duterte. Pari-parehas po tayo dati na Duterte supporters, guys, eh. Oo, pari-parehas lang po tayo dati. Kaya lang, open-minded po ako. Bukas po ang aking kaisipan. At talagang nag-o-observe po ako sa mga nangyayari. Sa mga nangyari nung nakaraan at sa kasalukuyan. Gusto ko po ng kapayapaan, liwanag, guys, no? Kabutihan. Kaya, umalagwa ako dyan at dito ako ngayon sumusuporta sa ating kasalukuyang Pangulo. Bongbong Marcos, dahil ito ay napakasipag. Wala pong ginawa ko ito kung hindi lumagari ng lumagari. Pero itong si Basti Duterte, walang ginawa ko hindi pagbantaan ng ating Pangulo. Kaya kawawa naman. Oo, guys, di ba? Ang ating kasalukuyang Pangulo, hindi lang kumikibo. Hindi kumikibo yan kahit anong banat sa kanya. Mabuti nandyan si PCO Undersecretary Yossi Castro, Claire Castro. Di ba? Tagapag-tanggol niya. Tagapagsalita. Kung wala yan, ano nang nangyari sa ating Pangulo? Nakita nyo naman kung magsalita ng Tagalog ito, guys, ang ating Pangulo, guys, eh. Di ba? Palibasa, pero pagsalitaan nyo ng English. Di ba? Pero pag Tagalog, bulol siya, kasi Ilocano nga siya, tsaka British accent, eh. Kaya pag mag-English, tuwid, pero pag salitaan nyo ng Tagalog, di ba? Hindi natin sa pinipintasan, guys, no? Ganun talaga, eh. Kahit ng mga Bisaya, hindi rin naman fluent kung mag-Tagalog, eh. Di ba? Ako Bisaya ako, pero matagal na ako sa Maynila. Nabubulol pa nga rin ako, eh. Isipin mo, 43 years na ako dito sa Maynila. Di ba? So, meron nga po pala ako maikling video, guys, na mapanood sa inyo. Tungkol sa mga pagmumura ni Basti Duterte. At yung, tawag nito, babala ng ating NBI Director Melvin Matibag. Yung pagdinig po nila sa House of Representatives, guys, kahapon. Panoorin niyo po. It's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. First, the appreciation of the NBI. Having heard the history from Guillermo Zamora, how did the NBI appreciate this video of Mayor Batet? Yeah, well, thank you for the gospel history. Although we already have traced back
why there's a referral on that matter. So, and I tend to agree with Honorable Zamora that the reason why we're still considering what we're saying that there's an ongoing investigation, because that's recently, I think first week of April, there was a rally from Filipino, when they launched the Rage, even the name, you'll see it, Rage Show, wherein the Mayor Bastido Duterte made reference to kuhain yung ulo ng Pangulong Marcos, ano. And we've noticed a pattern na paulit-ulit, lagi sinasabi kuhain yung ulo. I think there was also a video submitted by NBI, which was also being considered in the ongoing investigation, that Vice President Sara Duterte also referring to remove the head, ano. And I'd like to make a reference on the earlier statement of Honorable De Lima on the pattern of behavior of the family. So lahat po yan ay recorded naman and been publicly used. And yun pa po yung isang nagiging challenge sa amin sa NBI, because again, just recently when the President Bongbong Marcos was present live in Malayan, Isabela, meron pong isang individual doon sa live na nag-post na barili na yan. So it's very alarming dahil para continuing na po yung threat sa ating Pangulo. And kami naman po sa law enforcement, any threat to the President or high official in government, we consider it as a threat to the national security. So ayan, hanggang dito lang po muna tayo. Hanggang sa muli po. Mag-ingat po kayo palagi. God bless sa ating mga kababayan po dyan. Ayan.